Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay January 14, 2026, araw ng Miyerkules. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Marcos, chapter 1, verse 29 hanggang 39. Papuri sa iyo, Panginoon. Mula sa sinagoga, sila'y nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama nila sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon day inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na pook at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang atin pong mabuting balita ay tungkol sa pagpapagaling ng ating Panginoon sa maraming tao at tungkol din sa pangangaral ni Jesus sa Galilea. Pero bago po natin talakayin ito, ang una pong pagbasa natin sa araw na ito ay tungkol kay Samuel. Si Samuel ay 3 beses na tinawag ng Diyos habang siya ay natutulog. At habang siya ay natutulog nung tinatawag ng Diyos, nilapitan ni Samuel si Eli. Akala niya si Eli ang tumatawag sa kanya. Kaya sinabi ni Eli na kapag may tumawag ulit sa kanya habang natutulog, sabihin niya na, "Panginoon, magsalita kayo. Ang inyong lingkod ay..." Anong sinabi niya doon? Sinabi niya rito, "Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod." Sa English naman ay, "Speak, Lord, your servant is listening." At ganun nga sa pang-apat na pagkatawag ng ating Diyos kay Samuel, ganun nga ang sinagot ni Samuel. Ang sabi niya, "Magsalita po kayo, nakikinig
ang inyong lingkod. At malamang ay ganon din naman tayo sa ating buhay. Maraming beses tayong tinatawag ng ating Diyos, pero nilalapitan natin ay hindi ang Diyos kundi ang ibang tao o kung anumang mga bagay o mga activities dito sa mundo. At hindi natin na mamalayan na ilang beses na pala tayong tinatawag ng ating Diyos. At minsan tinatawag tayo ng Diyos kung kailan tayo ay nasa mapayapang kalagayan o kaya kapag tayo man ay nagkaroon ng malaking problema. Ito yung time na nagkakaroon tayo ng katahimikan ng ating sarili at nagmumuni-muni para unawain kung bakit nangyayari ito sa buhay natin. Kaya sa mga panahon na ganyan ay madalas ang ating Diyos ay tinatawag tayo. At dito naman sa pagbasa natin ay nakita natin na ang biyenan ni Simon ay mayroong matinding lagnat. At ang ginawa ng Panginoon ay nilapitan niya ito, hinawakan sa kamay at ibinangon. Ganon din naman tayo kapag meron tayong sakit. Ang sakit natin ay hindi lamang physical. Kadalasan ang sakit natin ay spiritual o kaya nalulunod tayo sa kasalanan o kaya madalas na tayo ay gumagawa ng kasalanan kaya meron tayong sakit na spiritual. At katulad ni Samuel, tayo ay tinatawag ng Panginoon. At dito naman, nung may sakit ang biyenan ni Simon, siya ay nilapitan ng Panginoon. Ganon din naman tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos na tayo ay magumon sa kasalanan. Tayo ay talagang palagi niyang lalapitan. Tayo ay hahawakan niya sa kamay, ibig sabihin na ay gagabayan niya tayo at tayo ay ibabangon o kaya tayo ay bibigyan niya ng panibagong lakas o pag-asa para layuan itong mga kasalanan o kaya ay pagsisihan itong mga kasalanan at pagsisihan at iwaksi sa ating buhay. At kapag tayo ay tumugon na sa panawagan ng ating Diyos, katulad ng biyenan ni Simon, siya ay naglingkod. Ganon din naman ang ating response o tugon sa ating Diyos kapag tayo ay tinawag at tayo ay nakalaya na sa pagkakaalipin sa kasalanan. Marapat lang na tayo ay maglingkod din sa Diyos. Kahit dito ang ating Panginoon ay hindi nanatili sa isang lugar, hindi lamang doon sa isang area ipinaglaganap ang mabuting balita, kundi sa ibang lugar din para mas lalo pang maraming makarinig ng mabuting balita. At kung mapapansin natin dito, ang sinasabi rito kapag pinapalayas niya ang demonyo, hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Na
nabanggit ko na rin ito kahapon na alam ng mga demonyo na ang ating Panginoon ay siya ang Mesiyas dahil sa mga kababalaghan na ginagawa niya at ito ay nababanggit ng mga propeta sa lumang tipan na darating ang ating ang Mesiyas. Pero ang hindi alam ng demonyo ang kanyang divine nature o kaya yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Heso Kristo. Kasi kung alam nila, hindi na nila hahayaang i-persecute si Jesus o kaya parusahan at mamatay sa krus. Pero dahil hindi nila alam na ang pagka-Diyos ni Heso Kristo ng ating Panginoon, ito ay hindi hinahayaan ng ating Panginoon na magsalita sila. Kasi katulad nung ni Satan na yung temptation, 3 beses na tinukso ni Satan ang ating Panginoon sa sa desert. At ganun din, sabi niya, if you are the Son of God, tapos I will give you everything just to worship me. And then sa sumunod ay, if you are the Son of God, ganito ang gawin. Dahil sila Satan, hindi nila alam ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Heso Kristo. So ito po ay bagong magandang kaalaman at kung pag nababasa natin yan, mas lalo nating maiintindihan kung bakit laging pinagbabawalan ng ating Panginoon na magsalita ang demonyo. So mga kapatid, maraming salamat sa pakikinig at nawa ay mayroon kayong napulot sa aking ibinahagi sa araw na ito at pagpalain po lagi tayo ng Panginoon. Magkita-kita po tayo ulit bukas. Amen.